Magandang hapon, ako si Binibining Maika, ang inyong guro ngayon sa Pilipino. Ang aaralin natin ngayon ay ang aralin 11, ikatatlong estratehiya. Ngayon po ay himayin na natin sila. Ang ikatatlong estratehiya ay nakabatay sa story grammar na naglalayong linangin ang kakayahan ng mga mag-aaral na maging mapanuri sa kwentong napakinggan o nabasa. Nahahasa rin ang kakayahan ng mga mag-aaral na alalahanin ang mga pangyayari. Tinutulungan din silang maging mahusay sa pagsulat ng tekstong pasalaysay o pagbibigay buod sa mga kwentong napakinggan mula sa mga hinimay-himay na pangyayari ng kwento. Dumako naman po tayo sa batayang teoretiko. Ayon naman po sa batayang teoretiko, ang estratehiyang ito ay nakabatay sa paniniwala ni Short E.J. at Ryan E.B. noong taong 1984. Ang story grammar raw po ay isang pamamaraan ng paghihimay upang maunawaan ang isang teksto. At sinasabing ito rin ay isang mabisang teknik para sa guro. Paano nasabing mabisang teknik daw ito para sa guro? Kasi sa pamamagitan ng story grammar ay natutukoy ang mahalagang detalye ng mga kwento. Sino-sino sa inyo ang merong idea tungkol sa elemento ng isang kwento? Mamaya ay tatalakayin natin ang mga elemento nito. Paano nga ba gamitin ang mga estratehiyang ito? Una, magpabasa o di kaya magpakinig o magpanood ng isang tekstong naratibo. Pwedeng kwentong bayan, pwedeng pabula at pwedeng alamat o kaya di kaya naman ay iba pa. Pangalawa, talakayin ng guro ang mahalagang bahagi ng kwento sa pamamagitan ng pagtatanong. Halimbawa, pagdating ng kasukdulan, tatanungin ng guro kung ano ba ang nangyari doon sa pangunahing tauhan. Pangatlo naman po ay ituon ng guro ang talakayan sa mga bahagi ng sumusunod. Ito na yung sinasabi ko kanina na elemento ng isang kwento. Naririto yung pamagat, tagpuan, kasukdulan, pataas na aksyon, pababang aksyon, problema, resolusyon at higit sa lahat ay yung tema. Pang-apat naman ay hatiin ang mga mag-aaral sa 5 pangkat at bigyan ng kagamitang pansulat. Hahati-hatiin mo o igugrupo mo yung mga estudyante mo para sa isang layunin na kung saan ay mas matututo sila sa pamamagitan ng paggawa ng aktibidad na iyon. Sa unang pangkat, ang gagawin mo, ang ipapagawa mo para sa kanila ay ang paggawa mismo ng story grammar or maikling kwento. Sa pangalawang pangkat naman ay pagsasatao ng mahalagang bahagi ng kwento sa story grammar. Ang pagsasatao, ibig sabihin ay pagsasadula ng pangyayari sa isang kwento. Ngunit, yung pinakamahalagang bahagi lang ang isasadula ng mga estudyanteng nabibilang mismo sa ikalawang pangkat. Sa pangatlong pangkat naman ay sabayang pagsasalaysay gamit ang o batay sa story grammar. Sabayang pagsasalaysay o sabayang bigkas ng mga naganap sa mismong kwento. Sa ikaapat na pangkat naman ay iguhit ang mahalagang bahagi ng kwento ayon sa story grammar. Ano nga ba yung mahalagang parte o bahagi ng isang kwento ayon sa story grammar? Ito yung mga pataas na aksyon, kasukdulan, pababang aksyon, problema at saka resolusyon. Iguguhit mo iyon. Sa ika-6 naman ay bigyan sila ng 5 hanggang 15 minuto ng paghahanda at pagsasanay. Ibig sabihin, bigyan mo sila ng tamang panahon para makabisado nila yung gagawin nila at maipresenta nila ng tama. Ikapitong hakbang. Sa ikapito naman na hakbang ay sa patnubay ng guro, ipapakita ng mga mag-aaral ang kanilang output. Ngayon naman ay ipapakita na mismo ng mag-aaral yung katas ng pinagharapan nila.
yung pinag-eensayuhan nila. Ipepresenta na nila yun sa harapan. Ngunit, hindi lang sila. Bibigyan pa rin sila ng gabay ng kanilang guro. At ang pangwalo naman, ang pinakahuling hakbang ay maaaring gumamit ang guro ng mga rubric para sa mabisang pagdadaloy. Ang ibig sabihin lamang po nito ay kailangan para mas maganda ang daloy ng ng pagbibigay ng grado sa kanila. Ngayon po ay dumako naman tayo sa mga banghay-aralin sa Pilipino. Paano nga ba gumawa ng banghay-aralin sa Pilipino gamit ang ikatatlong estratehiya? Kung hindi nyo pa alam ay makinig at panoorin nyo ng maayos. At mamaya sundin nyo rin ha, tandaan nyo ng maayos para alam nyo na mismo gumawa kahit walang gabay o walang magtuturo sa inyo. Simulan na natin ang paggawa ng banghay-aralin sa Filipino. Ang una nating isusulat ay ang paaralan, guro, petsa o oras at sunod din natin na mamaya. Isulat muna natin yung paaralan. Pa-a-ra-lan. Sumunod ay guro. At ang pangatlo dito ay petsa o oras. At saka naman ay sa kabila ditong parte ay baitang o antas. Baitang o antas. Asignatura at saka markahan. Mga blanco. Ay kung ano mismo yung hinihingi dito sa loob ng kahon na ito. Guro. Sino yung guro? Isulat na lang natin yung pangalan ko. Kasi ako naman yung guro ninyo ngayon. Maika Grace A. Domo Rozo. Naunawaan ba ang unang paggawa ng banghay-aralin sa Pilipino? Kung ano dapat ang unang gagawin? Ang unang gagawin ay lagyan natin yung mga bakanteng kahon ng dapat na salita at saka ay sasagutan natin. Ilalagay natin yung angkop doon sa hinihingi. Halimbawa, dito sa paaralan, Palanan Central School o ISU o di kaya naman ay Isabela State University. Sa guro naman ay kahit sinong guro. Yung petsa kung anong oras, kung anong araw ka magtuturo. Yung oras kung anong oras ka magtuturo. Yung baitang kung anong klaseng baitang ang tuturuan mo. Yung asignatura kung ano yung asignaturang ituturo mo. Yung markahan, ilang markahan na ngayon. Kasunod naman ay eto na dito sa baba. Una, isusulat natin syempre yung layunin. Layunin. Pamantayang pangnilalaman. Pamantayang pangnilalaman. Ano nga ba ang nasa pamantayang pangnilalaman? Dito sa pamantayang pangnilalaman ay ang nakapaloob rito ay naipamamalas ang mga kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan o damdamin. Ibig sabihin, dito sa pamantayang pangnilalaman ay yung kakayahan mismo ng estudyante. Yung kakayahan mismo ng estudyante natin ay diskusyonan pagkatapos mo siyang sabihan ng tungkol sa mga pinag-aralan ninyo mismo ay nakapagbahagi siya ng kung ano yung nasa isip niya, ano yung naiisip niya tungkol dun o ano yung nararamdaman. Pamantayan sa pagganap. Ano nga ba ang kinapapalooban ng pamantayan sa pagganap? Atin nang tuklasin
maya-maya lamang. Sa pamantayan mismo sa pagganap, dito kung kanina sa pamantayang pangnilalaman ay naipapamalas ang kakayahan at tatas, dito naman sa pamantayan sa pagganap ay naipapamalas ang iba't ibang kasanayan upang maunawaan ang iba't ibang teksto. Huli at ang letrang panghuli ay ang mga kasanayan sa pagkatuto. Ano-ano nga ba ang narito sa mga kasanayan sa pagkatuto? Ang mga nandito naman ay yung mga kodigo o yung mga code sa English. Mga code kung saan ano ba dapat ang matutunan ng mga grade 5 o ano ba dapat ang matutunan ng mga batang o mga estudyanteng nasa ika-5 baitang. Pilipino, ika-6 na baitang, pag-unawa sa binasa, ka-4 na markahan, ika-6 na linggo, bilang ng kasanayan pampagkatuto, 5, 6. At ang nakapaloob sa code na ito ay napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento. Maliban pa dyan, ano pa ba ang mga code na ginagamit kapag tungkol mismo sa mga kwento, tungkol mismo sa mga pagbabasa at pagsusulat sa grammar? Pilipino, ka-6 na baitang, pagsasalita o wikang binibigkas, pang-4 na markahan, ika-6 na linggo, bilang ng kasanayang pampagkatuto, 6. Nakapaloob naman dito ay naisasalaysay muli ang napakinggang teksto gamit ang sariling salita. Ang sumunod naman ay ang nilalaman or content sa English. Ano ba ang nilalaman ng story grammar? Siyempre ay mga kwento. Anong klaseng kwento? Ang halimbawa ay kwentong bayan, alamat at saka pabula at marami pang. Dito naman ang ginamit natin ay pabula. Ang ginamit naman natin dito na pabula ay ang pagong at ang kuneho. Dito sa nilalaman ay kailangan mapagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento gamit ang story grammar. Naman tayo dumako sa kagamitang panturo. Sanggunian. Sa unang letra, sanggunian. Ano ba yung? Saan ba nanggaling yung mga informasyon na ituturo mo? Mga pahina sa gabay ng guro. Saan ba natin makikita yung gabay ng guro? Sulat natin dito ay K to 12, grade 6, curriculum, guide. Ayan, maliwanag. Kapag ang nakalagay ay mga pahina sa gabay ng guro, ang sagot dyan ay K to 12 grade kung anong klaseng baitang bayan, kung ka-6, ka-3, ka-4, pero ang ginamit natin ay ika-6 na baitang kaya ka-6 ang nakalagay. Curriculum, guide. Kuha yung mga kagamitan mo na gagamitin mo sa pagtuturo maliban dito. Pagkatapos naman ng kagamitang panturo, ang susunod naman ay iba pang kagamitang panturo. Kung saan ito yung dala-dala mo mismo sa loob ng classroom, sa loob ng silid-aralan. Pwede mong ipakita sa mga estudyante mo. Una ay yung LCD projector. Halimbawa ay magpepresenta ka sa kanila ng PowerPoint. Sumunod naman ay Manila paper. Kung doon mo gustong isulat yung topic mo. At permanent marker. Yung gagamitin mong pansulat. Sunod, dumako naman po tayo sa pamamaraan. Sa pamamaraan, ano nga ba ang pinapalooban ng pamamaraan?
ang kinapapalooban ng pamamaraan, balik-aral sa mga nakaraang aralin at o kaya naman ay pagsisimula ng aralin. Bago nagsisimula ang tunay na diskusyon sa loob ng klase, ay nagtatanong ang mga guro natin kung ano ba yung pinag-aralan natin kahapon o kaya naman ano ba yung pinag-aralan noong nakaraang diskusyonan natin. Paraan. Meron din tayo yung, ayan, nandiyan, ilahad ang layunin sa araling ito. Ituturo niya, sinasabi niya, bakit ba natin pinag-aaralan ang ganito, ganyan? Bakit natin kailangan aralin to? Pagganyak naman ang sumunod. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang pagganyak? Ang pagbibigay sa loobin ng mga estudyante sa binigay ng guro na kasabihan. Maraming kasabihan na pwedeng ibigay. Pero yung kasabihan na yun ay panibagong araw. Ang gamitin nating kasabihan ngayon ay kapag may sipag at tiyaga, tiyak may nilaga. Anong ibig sabihin ng kasabihang iyon? Ibig sabihin ba nun, kapag nagsipag ka, pagpunta mo sa kusina, meron ka ng pagkain, meron ka ng ulam na nilaga? Hindi, di ba? May malalim yun na pagpakakahulugan. Sino makakapagbigay sa inyo ng saloobin nyo tungkol sa kasibahan na yun? Alam nyo ba yung ibig sabihin yun? Ikaw, pwede mo bang ibigay kung ano ba para sa'yo ang ibig sabihin ng kasabihang kapag may sipag at tiyaga, tsak, merong nilaga? Tama, magaling! Ang ibig sabihin ng kapag may sipag at tiyaga ay may nilaga o tsak na may nilaga, ang ibig sabihin nun ay kung masipag ka at masikap at hindi pa tamad-tamad, bukas o kaya naman balang araw ay siguradong makukuha mo rin yung katas ng mga pinaghirapan mo. Ibig sabihin, halimbawa kung nag-aral ka ng mabuti ngayon, malamang kinabukasan, balang araw, pagdating mismo ng graduation, ay makakakuha ka ng diploma mo. Yun ang pinakamaganda na halimbawa natin. So, isa pang halimbawa, kapag nagtitipid ka. Hindi ba kapag nag-iipon ka ng pera, nagtitipid ka, kapag may binibigay sa'yo, itinatabi mo. O kaya naman kapag nagtatrabaho ka, pag sinubukan mo magtrabaho para makapag-ipon ka, yung kalahati ng sahod mo, ipanggagastos mo para rin sa'yo, para sa panggastos mo, araw-araw pang baon mo. Tapos yung kalahati naman ng sahod mo, ilalagay mo o ihuhulog mo dun sa alkansya mo. Iyon ang gagawin mo. Pagdaan ng maraming araw, pagdaan ng ilang taon, o kung kahit ilang buwan lang yan, pag binuksan mo yung alkansya mo, ang dami mo nang makikitang pera. May kinalaman tong gawain na to sa kasabihan na kapag may sinuksok, may madudukot. Naiintindihan ba? Sumunod naman ay ilahad ang estratehiyang KWL. Ano bang ibig sabihin ng KWL? Alamin natin. KWL, ito yung tatlong tanong. What I know, what I wonder, what I learned. Ano ang alam mo tungkol sa pabula? Ang pabula ay ang kwentong ito ay isang uri ng kwento na ang mga pangunahing tauhan ay mga hayop na nagsasalita na para bang tao. Yun ang ibig sabihin ng pabula. Sa what I wonder naman ay, ano ang nais mong malaman sa pabula? Ano pa ba yung hindi mo alam? Ano pa ba? Sabihin mo nga. Ayan, tama. Sumunod naman ay, what I learned. Ano ang natutuhan mo sa pabula? Halimbawa, meron tayong binasang pabula. Halimbawa, dun sa ang pagong at ang kuneho. Sa mga nabasa mo na pabula, ano yung natutunan mo dun? Yun yung what I learned. Dito sa story grammar, sa dakong pamamaraan, dapat ay lagi mong ilalathala yung KWL kapag nagtuturo ka. Para masigurado mo na merong natututunan mismo yung mga estudyante mo. Tanungin mo sila. Kasunod, ipaalala ang mga pamantayan sa mabisang pakikinig. Pag-alis ng ang sagabal. Sa pag-alis naman ng sagabal, anong ibig sabihin niyan? Halimbawa ay may mga maiingay na kaklase, may mga iingay na mga estudyante.
alisin daw yung sagabal. Anong ibig sabihin? Papatayin mo ba sila? Itapon mo? Palabasin? Tahimikin mo lang sila. Pag sinabi mong tumahimik yung isang estudyante tapos hindi siya tumahimik, maaari mong gawin na siya ang pagbasahin mo ng kwento para may kapaki-pakinabang naman yung pag-iingay niya. Ba? At ito naman ang mga bahagi ng story grammar. Ayan. Dito pamagat ang pinakauna, tagpuan, kung saan naganap ang pangyayari o naganap ang kwento, pataas na aksyon, yung may nagsisimula na mangyari doon sa kwento. Pang-apat naman ay kasukdulan, yung pinakakaabang-abang na pangyayari doon sa kwento. Tapos, pababang aksyon, yung malapit ng matapos, yung kasukdulan, pero hindi pa matatapos doon yung kwento. At yung pang-anim naman ay yung problema, kung saan nagkaroon na ng problema doon sa kwento natin. At yung kapito naman ay yung resolution, yung nahanap mo na yung solution doon sa problema. At ang pinakalast ay tema. Ayan, meron naman tayo ditong halimbawa ng pabula, ang pagong at ang kuneho. Babasahin ko sa inyo ha, makinig kayong mabuti. Sa kapatagan ng nayon na isirwis katabi ang masukal na kabundukan na maraming nakatirang iba't ibang hayop, may ahas, leon, tigre, lobo at iba pa. Ngunit sa kapatagan ng isirwis ay nakatira ang mga tinaguriang mababait na alaga ni Mang Jose na may-ari ng malaking bodega na nagsusupply sa buong bayan ng pagkain. Ito ay ang mga aso, manok, usa, kuneho at pagong. Madalas na mag-away-away ang tatlong unang nabanggit na mga hayop. Samantala ay pinapanood lamang ito ng kuneho at pagong. Isang araw, dahil sa labis na kabagutan, hinamon ng kuneho ang pagong na makipagpaligsahan sa kanya. Pagong, kaibigan, pabilisan tayong makaabot sa puno ng mangga roon sa malayo. Bawat madadaanan nating damo ay dapat makain natin bago umabot sa puno. Kung sino ang talo ay siyang magiging panakot ni Mang Jose ngayong gabi sa daga. Payag ka ba? Yun ang sabi ni kuneho. Dahil naisip ni Pagong na wala namang mawawala sa kanya kung sinubukan niya, matalo man o manalo. Maglilibang pa siya. Sige, sabi niya, gusto ko yan. Wika nito. Nagsimula na nga magkarera ang dalawa. Sa kalagitnaan ng daan, napatigil ang kuneho at lumingon pabalik para hanapin ang Pagong. At nakita niya na ang layo-layo pa nito kumpara sa kanya. Kinain niya na lahat-lahat ang damo at hinintay pa ng unti ang Pagong. Malapit na siya sa punong mangga, ngunit ang Pagong ay milya-milya pa rin ang layo. Nakaramdam siya ng antok dahil sa labis na kabusugan. Naisip niya na matulog muna saglit, sapagkat masyado namang mabagal si Pagong. Tsak, na pagising niya, siya pa rin yung mananalo. Ngunit, pagising niya, na si Pagong sa malayo. Nasa puno na ng mangga at may kagat-kagat pa itong nahulog na dahon. Dumating na nga ang gabi at masama ang loob ng kuneho na nakabantay sa mga sako-sakong bigas at nag-aabang sa daga. Ayan yung kwento natin. O, tatanungin ko kayo ha, doon sa kwento, 5 segundo para isipin kung ano yung sagot. Ano ang pamagat ng pabulang binasa ko sa inyo? Ayan. Ang pamagat ng pabulang binasa ko sa inyo ay ang Pagong at ang kuneho. Sumunod, saan nangyari ang kwento? O kaya naman, ano ang tagpuan ng pabulang ang Pagong at ang kuneho? Meron kayong 5 segundo ulit. Para isipin kung ano ang tamang sagot.
Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Anong sagot nyo? Ano yun? Tama! Ang sagot ay sa kapatagan ng nayon na isirwis. O kaya naman ay sa kabundukan. Kahit sa nayon lang ang sagot nyo ay tama pa rin yun. Sumunod na tanong. Ano ang tema sa pabulang aking binasa? Sinong gustong sumagot ng tanong na yun? Pakinggan nga natin ang sagot mo. Tama ba yan? Tama din naman. Pero, ang pinakatamang sagot ay dapat hindi ka daw nagmamaliit ng kapwa mo. Yun lang. Dapat hindi mo minamaliit yung kapwa mo. At sunod, dumako naman tayo sa kasunod na bahagi ng Banghay Aralin sa Pilipino. Ang sumunod naman ay paghahabi sa layunin ng aralin. Ang una ay panonood sa kwento o babasahin ng guro ang pabula katulad ng ginawa ko kanina. Dalawa naman ay pagsunod-sunurin ang mga pangyayari mula sa pabulang napanood o mula sa pabulang binasa ko sa inyo. Pagsunod-sunodin nyo. Ano ba yung unang nangyari? Ang una bang nangyari ay hinamon ba agad ni Kuneho si Pagong ng karera? O di kaya naman masama yung loob ni Kuneho na nagbantay sa gabi at nag-abang dun sa daga? Ano yung unang nangyari? Yun ang gagawin nyo dito sa paghahabi sa layunin ng aralin pagdating naman o nakabase sa story grammar. At ngayon ay magiging ako naman si Kuneho. Hahamunin ko kayo at ang hamon na yun ay pagsunod-sunurin nyo yung ibibigay ko na kwento sa inyo maya-maya. Marunong ba kayong magsunod-sunod ng kwento? Malalaman natin yan. Handa na ba kayong malaman ang sagot? Ako po si Jamaica C. Enggalan. Tungo naman po tayo ngayon sa letter C. Ang pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Dito po, ito po ay ang pagsusuri sa story grammar sa pamamagitan ng graphic organizer at pagtatalakayan. Ang story grammar po ay ang mga mayroong pamagat, tagpuan, papataas na aksyon, kasukdulan, pababang aksyon, problema, resolusyon at tema. Dito po, kailangan po ang mga mag-aaral ay makapagbigay ng ukol na halimbawa sa kanilang bagong aralin. Ang halimbawa po ay ang nasa taas na larawan. Sunod po ay ang pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan number 1. Ito po, tumutukoy po ito sa pangkatang gawain o ang estratehiyang cooperative learning. Dito po, pinapangkat ang mga mag-aaral sa maliliit na grupo na magkakaiba ang kakayahan, etnisidad at kasarian. Nagamit ito sa iba't ibang antas at aralin. Sa pamamagitan nito, natutuhan ng mag-aral ang pagiging responsable sa sarili at mga kapangkat.
Naghihikayat din ito ng interaksyon sa pagitan ng guro at mag-aaral. Dito po, kailangan po nating ipaalala ang pamantayan sa pangkatang gawain at rubrik sa pagmamarka. Halimbawa po, hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Ang unang pangkat ay ang gagawa ng story grammar mula sa pabulang napanood at narinig. Ang pangalawang pangkat naman po ay gagawin ang estratehiyang halina't isa tao batay sa pabulang narinig o napanood. Ang pangatlong pangkat naman po ay ang magsasalaysay na muli ng sabayang pagbigkas ang pabulang narinig o napanood. At ang huling pangkat naman po ay ang maguguhit ng mahalagang bahagi ng kwento. Dito po, nakalahad po dito ang pag-uulat ng bawat pangkat. At kailangan po sa pagmamarka, ang guro ay gagamit ng rubrik sa pagkatang gawain. Ngayon po, ay dumako naman po tayo ngayon sa letter E. Ang pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan number 2. Dito naman po, magbibigay po ang guro ng isang kasanayan sa kanyang mga mag-aaral ukol po sa kanilang bagong aralin. Upang matukoy kung meron nga bang natutunan ang kanyang mga mag-aaral sa kanyang ibinigay na bagong aralin. Sunod po ay ang paglinang sa kabihasnan tungo sa formative assessment 3. Dito naman po ay papamalas ng mga mag-aaral ang kanilang mga bagong natutunan ukol sa binigay na bagong aralin ng guro. Halimbawa, bilang mag-aaral, dapat napakinggan ang maikling kwentong babasahin ng guro at tandaan ang mga pangyayari. Upang maisalaysay muli ang napakinggang teksto gamit ang sariling salita batay sa story grammar. Ano nga ulit ang story grammar? Ang story grammar ay nahahati sa 8 pangkat. Una ay ang pamagat, tagpuan, papataas na aksyon, kasukdulan, pababang aksyon, problema, resolusyon, at tema. Dako naman po tayo sa letter G. Ito po ay ang paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay. Balikan ang tanong na nasa L ng KWL. Ano ang natutuhan mo sa pabula? Halimbawa po, tumutukoy po ito sa pagbibigay ng guro ng aralin sa kanyang mag-aaral na kung saan dapat ang mag-aaral ay marapat ng matutunan kung ano nga ba ang tungkol sa pabula. Pumapasok na naman po dito ang KWL. Ano nga ba ang KWL? Ito po ang what sa Ingles. Ito po ay ang what I know, what I wonder, at what I learned. Dito po, dapat makamit ng mag-aaral kung ano nakatalakay sa KWL na katanungan. Dapat makamit ng iyong mga mag-aaral ang katanungan ng mga katanungan ng KWL. Upang dito, matukoy mo kung may natutunan ba ang iyong mga mag-aaral.